Guys, for today's video, narinig nyo na ba or nabasa nyo na ba yung latest news about SEC sanctioning home credit? Well, apparently, may ganong resolution si SEC about the collection practice ni home credit. So, yan ang pag-uusapan natin today. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge. Na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So apparently nag-release ng statement si SEC na sinasabi na si HC daw or si Home Credit ay nakita na nag-violate ng unfair collection practice. Basahin muna natin yung announcement ni SEC, then tsaka natin ipaliwanag. Okay, SEC fines HC Consumer Finance for unfair debt collection. The SEC has fined HC Consumer Finance Philippines Incorporated for engaging in an unfair collection practices. In an order dated June 3, the SEC Financing and Lending Companies Department found HC Consumer Finance liable for violation of SEC Memorandum Circular No. 18, Series of 2019, which prohibits unfair collection practice, and MC No. 5 Series of 2023 or the SEC Rules and Regulation for Financial Products and Services Consumer Protection Act of 2022. Ito daw yung naging violation ni Home Credit. Included in the list of unfair collection practices under MC is the contacting of person in the borrower's contact list other than those named as guarantor or co-maker. The same act is considered an abusive debt recovery practice under MC5. And then, ito naman daw yung sanction ni Home Credit. Home Credit Consumer Finance was ordered to pay 50,000 fine for its first offense and to stop from collecting debts from individuals who are neither guarantors nor co-makers in a loan. It must also cease and desist from using third-party residences as collection revenues. And then, medyo mahaba to. Ito na lang po yung link ng full presser ni SEC. So, discuss po natin to. Yeah, so kunyari, may utang ka with Home Credit at hindi ka nagbabayad, hindi ka nagpaparamdam, then eventually, merong mga third party na collection na kokontak sa'yo or even pupuntahan ka sa bahay nyo. And usually, kapag meron kang utang kasi, kunyari ako may utang ako kay Home Credit, ang inauthorize ko lang kay Home Credit na pwede nilang kausapin tungkol sa utang ko is yung mga co-maker and guarantor. And usually naman sa application naman natin ng mga home credit na loans natin, may it be cash or even product loan, wala naman tayong nilalagay na co-maker. Meron usually reference. Pero kung may nilagay kayong co-maker, then pati sila, pwede silang puntahan or kausapin para kolektahan. Pero in case na wala, ang mangyayari dyan is wala silang karapatan, yung mga collection agencies, yung mga kolektor na pupunta sa bahay, na i-broadcast sa ibang mga tao na makakausap nila na meron akong utang sa kumpanya nila or sa Home Credit. Lalo na yung mga, guys, di ba? Yung mga nagpo-post dyan sa social media na sinasabi, ito, may utang to sa kumpanya namin, ganyan, etc., etc. Yun, definitely paglabag yun sa fair collection practice. Kasi, broadcast na may utang ka, di ba? Again, yung financial information na yan, is dapat private yan at hindi yan sinishare sa iba. Take for example na lang, may na-experience akong ganyan actually. Before, meron akong kapamilya na hinome visit ng kolektor. Tapos, nakalagay na Home Credit yung ID niya, tama namang wala yung mag-anak ko sa bahay namin. So, nung nagpunta siya, tinatry ko siyang hulihin kung magsasabi siya na information kung bakit siya pumunta at hinahanap yung kamag-anak namin. So, sabi ko, ano po yun? And then, sabi Ang hinahanap ko si Sir. wala para saan ba yan? Ang pakisabi na lang po na tawagan po itong number na to, may importante lang po kaming kailangang sabihin sa kanila. Sabi ko, okay, pero para saan ba yan? Taga Home Credit ka. Ano po ba yan? Tungkol sa utang? Iba nagbabayad? May ganun po ba nangyayari? At ang sagot naman ng collector ay, Hindi ko po pwedeng i-discuss kung ano pong meron, pero ito na lang po yung number ko, pwedeng pakisabi na lang po na tawagan ako. with that, hindi ko naman na-experience na naglabas siya ng sensitive information na yon. Thus, nasabi ko nung time na yun, okay naman pala si Home Credit. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao parehas ang nasa utak. Nakadepende yan sa tao actually, dun sa pagkakaalam niya in terms of kung ano yung bawal o hindi,
or tipong sa mood niya, na nasabi niya, etc. etc. So, may mga collector talaga na aggressive, na talagang, sasabihin, kokolektahan yung ibang tao, which is maling-mali yun. Pero in the case na na-experience ko para dun sa kamag-anak namin, somehow naman sumusunod siya. Thus, ang kailangan talagang gawin ni Home Credit dito is to ensure na yung rule on fair collection practice ay laging masusunod. Talagang dapat i-emphasize ni Home Credit yan sa mga collector niya, sa mga third-party collector niya, di ba? Na kailangang sumunod sa fair collection practice. Kasi kung hindi, based on the gravity ng offense, pwedeng ma-revoke ang license ni Home Credit. So guys, kahit sabihin nating third-party collection sila for Home Credit, still covered sila ng memorandum na to for fair collection practice. In case lang pala na hindi nyo alam kung ano ang mga unfair collection practice, well, ito po sila. Ang hindi na nga lang maganda dito is ang baba ng bayad na 50,000 lang. Pero sa tingin nyo ba, dahil first offense lang to, this is really just the first time na nangyari to? O marami talagang pagkakataon na nalalabag talaga ang fair collection practice? So for our question of the day, sa tingin nyo po ba, ito lang po talaga yung first time na nangyari to with Home Credit? O na-experience nyo na to at nangyayari po talaga to? Well, let me know po sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!